Nagmamadaling naghain si Michael ng pagkain sa mesa. Maya-maya lang ay darating na si Marga na asawa niya. Galing ito sa isang food tasting na nilaunch ng restaurant na pinagtatrabahuan nila. Magkasama silang nagtatrabaho ni Marga sa Lucilia's Kitchenette. Siya ang head chef ng restaurant, habang si Marga naman ay ang sekretary ng manager nilang si Philip. Paniguradong pagod si Marga pagdating ng bahay, kahit maaga siyang naghanda ng pagkain. Dinner with candlelight ang ginawa ni Michael dahil sa araw na ito ay ang kanilang second year anniversary ni Marga. Excited siyang inayos ang mesa. Pagkatapos ay nagbihis ng magandang damit. Siguradong masusurpresa si Marga sa gagawin niya ngayon. "Babe, will you marry me?" Ilang ulit pa siyang nagpractice ng mga linyahan niya habang nakaharap sa salamin. Ganoon ang gagawin niya ngayon, ang mag-propose na kay Marga. Kinakabahan na si Michael sa pagdating ni Marga. Hindi tuloy siya mapalagay na muli na namang iniayos ang mesa sa ibang disenyo na sana'y magustuhan ni Marga. Binalak na rin ni Michael na pakasalan si Marga. Pagkatapos ng proposal niya ngayon, hinihintay niya lang this coming December para makuha niya ang malaking bonus para pandagdag niya sa gastusin para sa kanilang kasal. Simpleng kasal lamang ang gusto niya at solemn na kasal doon sa probinsya ang balak niya na sana ay magustuhan ni Marga. Matagal ng panahon na tumatayo siya sa sariling mga paa. Hindi siya umaasa sa mga magulang niya para sa kanyang mga gastusin. Matapos graduate ng college ay bumukod na siya sa mga magulang. Namuhay ng simple at sapat na sa kanyang trabaho niya bilang head chef sa restaurant ni Madam Lucila. Isang mabuting boyfriend at anak si Michael. Hindi rin naman mahirap ang pamilya nila at napakabuti niyang anak sa kanyang mga magulang. Si Michael ay isang napakagaling na chef sa restaurant sa edad na 25. Matagal-tagal na rin siyang nagtatrabaho bilang head chef hanggang sa nakilala niya si Marga at naging kanyang kasintahan. Sobrang excited na siya nang marinig niya ang paghinto ng isang taxi sa harapan ng bahay niya. "Narito na si Babe. Nako, kinakabahan na ako," aniya sa sarili na pumwesto na sa may sala. "I'm home." Bumukas ang pinto at bumungad sa kanya ang lasing na mukha ni Marga. Naglaho ang lahat ng balak niya nang makita ang partner niyang lasing na lasing. Nagmamadaling nilapitan niya ang ka-live-in partner at tinulungan itong makaupo sa couch. Napangawi si Michael sa sangsang ng amoy ng hininga nito. "Lasing ka, babe?" Disappointed na wika ni Michael. Marami siyang binalak na gawin this night, pero mukhang hindi na ata yun mangyayari. Tingin niya ay lasing na lasing ito. Malungkot at disappointed si Michael sa nangyari. Paano pa nga ba siya makakapag-propose dito? Sobrang lasing na nito ngayon. "Nakainom lang naman ako ng konti, babe. Nahihilo lang ako pag uwi sa bahay, kaya medyo umiikot na talaga ang paningin ko." Reklamo nito. Tinulungan ni Michael na tumayo si Marga, papasok sa kanilang kwarto. Pagdating roon, ay kaagad itong humilata sa kama at nakatulog dahil sa kalasingan. Napapailing na lamang si Michael na binibihisan nito. Pagkatapos ay pinunasan ng katawan nitong nangangamoy alak na. Kahit may pagkalasengga si Marga, ay mahal niya pa rin naman ito. Pagkatapos ay laylay ang balikat ni Michael na kumain na lamang mag-isa sa hapag at iniligpit ang espesyal na mga pagkaing iniluto niya. Ang bulaklak na ibibigay niya sana sa girlfriend niya ay nilagay niya na lamang sa vase. Wala sa sariling napatitig na lamang siya sa refleksyon niya sa salamin. Nasayang ang lahat ng paghahanda niya. Hinubad niya na lamang ang suot at nagbihis ng pambahay na damit. Nakapaan niya sa suot na pantalon ang singsing na gagamitin niya sana sa pagpopropose. Pero itinago niya na lamang ito. Saka na lamang siya magpopropose kapag may magandang pagkakataon na ang darating. Kinuha niya na lamang ang laptop niya at nag-isip ng recipe na gagamitin nila para sa panlaban sa food launching na gagawin sa mall. Para ito sa binibid nilang franchise sa isang malaking mall sa bayan nila. Ninais kasi ni Madam Lucille na makabili ng franchise sa mall na iyon. Maraming mga restaurant ang nag-aabulan para makuha ang franchise na iyon.
Kaya kailangan niyang makagawa ng 3 perpektong recipe na ilalabas nila sa food launching. Kanina pa siya nakaharap sa laptop at pinag-aaralan na lamang ang bagong recipe na gagawin niya. Maingat niyang inisa-isa ang bawat ingredient sa listahan niya. Bilang head chef sa Lucilia's Kitchenette, ay kailangan niya ng paghandaan ng nalalapit na bagong pagkain na kanilang ila-launch. Hindi niya naman na sana trabaho ang pagdidiskubre ng mga bagong recipe. Pero dahil sa may talento talaga si Michael sa pagluluto, ay ginagawa niya ang trabaho ng manager nilang si Philip. Matagal ng panahong siya ang palaging inaasahan ni Philip sa ganitong sitwasyon. "Oh, awesome! Napakagaling mo talaga, Michael. This will call a celebration. And don't worry, ilalakad ko kay Madam Lucille ang dagdag sahod mo." Parang naririnig niya nang sasabihin ni Philip sa kanya. Ilang recipe niya na ang nailabas sa restaurant na nakakredit kay Philip. Palibasa kasi ay siya raw ang manager. Ang buong akala ni Madam Lucille ay si Philip ang nakagawa ng recipe na yon at siya lamang ang tagaluto. Lingid sa kaalaman ng may-ari ng restaurant ay siya ang gumagawa ng mga recipe na yon at hindi itong si Philip. Minsan pa nga ay pati sa mga arrangement ng pagkain ay ginagawa niya pa. Wala na atang ginagawa si Philip sa opisina nito, kung hindi ang tumunganga na lamang, dahil halos ginagawa na ni Michael ang lahat. Kung minsan ay nagre-rebelde na ang kalooban ni Michael, dahil sa ang pinaghirapan niyang recipe, ay si Philip lamang ang nakikinabang. Ito ang palaging nabibigyan ng puri ng amo nila. Samantalang siya ay ang magandang pakikitungo lamang ni Philip sa kanya, ang tanging meron siya. Ang mga pangako nito sa kanya na dagdag sahod ay hindi man lamang natupad. Hanggang salita lamang si Philip. Minsan ay gusto niya nang magreklamo at sumbatan ito. Pero ayaw ni Michael na masira ang matagal na nilang pagkakaibigan ni Philip. Napakabuting kaibigan nito sa kanya. Maya-maya pa ay nakatulog na lamang si Michael sa couch na nakaharap sa laptop niya. Kinaumagahan ay maaga siyang nagising para pumasok na sa trabaho. Medyo sumakit ang likod niyang nakasandal lamang sa couch. Nagiinat muna ng katawan si Michael bago tumayo. Sinilip niya si Marga at nakita niyang tulog na tulog pa ito. Hindi niya na lamang ito ginising at ipinagpatuloy na lamang ang paghahanda para makapasok sa trabaho. Pero bago siya umalis, ay pinaghanda niya na muna ng almusal itong si Marga. Nag-iwan pa siya ng mensahe at morning greetings sa babae bago umalis papuntang restaurant nila. Kaagad na dumiretso sa kitchen si Michael at narinig niyang busy sa usapan ng mga chef, ngunit napatigil ang mga ito nang makita siya. Nginitian niya ang mga ito sabay bati ng magandang umaga. Nakapagtatakang biglang natigil sa pagsasalita ang mga ito at yumuko. Nagsasanyasan pa ang ilan at nagmamadaling tumalikod. "Good morning din, Chef Michael." Tila nahihiyang wika ni Greg sa kanya na ipinagtataka niya ng lubos. Ano kaya ang pinag-uusapan ng mga ito na natigil ng pagdating niya? Duda siya na may waitress na namang pinagdidiskitahan ng mga ito. Napapailing na lamang siyang nagsuot ng apron at chinek ang mga lulutuin nila ngayong araw. "Ano bang pinag-uusapan niyo at natahimik kayo pagpasok ko?" Curious niyang tanong, kaya't natawa na lamang si Ali, na pinakabata sa kanilang 5 na chef, at tinapik siya sa balikat. "Ang Halloween attorney na Chloe at Carlos Yulo ang pinag-uusapan namin, pare. Pasensya na." Napahagalpak naman ito ng tawa na napatitig sa mga kasamahan. Kay lalaking tao ng mga ito, pero dinig pa si Marites sa paghatid ng pang-umagang tismis. "Di ba mga pre?" Nag-aalang ang tanong nito na sinagot naman ang tawanan ng mga kasama nila. Napapailing na lamang si Michael at natawa sa inakto ni Greg at Ali na napakamot ng ulo. Kagad namang tumakas si Ali na tumungo sa freezer para ilabas ang mga karne. "O tama na nga ang kismis na yan. Baka makasuwan kayo ni Carlos at Chloe sa mga kalokohan nyo. Sige, ihanda nyo na ang mga rekado at magsisimula na tayo sa mga gagawin natin." Natahimik ang mga ito at nagsimula na sa mga trabaho nila. Matagal na ang mga itong kasama niya sa trabaho, kaya halos magkakaibigan na ang turingan nilang 5. Malayo ang loob ng mga kasama niya kay Philip sa hindi niya malamang kadahilanan. Siya lang kasi ang close talaga kay Philip. 10:00 na nang naalala ni Michael
na kailangan niya palang ipakita kay Philip ang mga recipe na ipaparada nila sa panibagong launching ng pagkain sa mall. Kailangan nila kasing makuha ang franchise na yon. Maraming restaurant at magagaling na chef ang makakalaban nila. Hindi nga niya maintindihan kung bakit iniatang sa kanya ni Philip ang lahat ng ito. Actually, trabaho talaga ito dapat ni Philip. Siya lang naman sana ang magluluto ng recipe na gawa ni Philip. Pero heto siya, si Michael ang gumagawa ng mga recipe nila. Hindi lamang ito ngayon nangyayari, kung hindi ilang ulit na. Greg, ikaw na muna ang tumapos nitong ginagawa ko ngayon. Kailangan kong puntahan si Sir Philip. Napansin niya na naman ang kakaibang tinginan ng mga kasama niya, pero hindi niya na pinapansin ang mga iyon. Pare, bakit ikaw na naman ang gumagawa niyan? Tanong ni Greg. May kung ano sa mga tingin nito sa kanya. Pakiramdam niya, may gusto itong sabihin sa kanya na hindi nito masabi-sabi. Bakit pare? Wala naman. Nasanay na kasi Sir Philip na umaasa lagi sa'yo. Namumuro na yan kasi palagi mong pinagbibigyan. Pre, trabaho niya yan eh. Natitigilan sandali si Michael sa sinabi ni Greg. Pero kahit papaano ay hindi niya naiisip na namumuro si Philip. Hinahayaan niya na lamang. Masaya naman kasi talaga siya sa pag-eeksperimento sa mga pagkain. Kaya okay lamang iyon. Sa kakaibigan niya rin si Philip. Pumunta na siya sa opisina ni Philip matapos tapikin ang balikat ng napapailing na si Greg. Pagdating doon, ay kaagad na kumatok si Michael sa opisina ni Philip. Natigilan siya nang marinig ang kakaibang ingay sa loob ng opisina nito. Sir Philip, pagtawag niya sa kaibigang manager sa pinagtatrabaho nilang restaurant. Para kasing may narinig siyang halinghing ng babae sa loob. Kinakabahan si Michael nang maalalang kasakasama ni Philip si Marga sa loob ng opisina nito. Pero itinaboy ni Michael ang masamang isipin na iyon patungkol sa kaibigan at kasintahan niya. Sa loob naman ng opisina ay naitulak ni Philip si Marga na noon ay inaalisan niya na ng underwear nang marinig ang boses ni Michael sa labas. Napahilot siya sa sentido na ibinato kay Marga ang bra nitong nasa mesa niya. Oo. At ilang beses nang may nangyari sa kanila ni Marga, nakasintahan itong si Michael. Malandi rin kasi ang babae, kaya sinusubukan niya. Hindi niya inaasahang kakagat ito sa pain niya. Ang masaklap ay girlfriend ito ni Michael. Magtago ka Marga! Napalunok si Philip na itinuro sa babae ang CR sa loob ng opisina niya. Nagmamadali namang tumakbo si Marga na noon ay hawak ang damit na wala ng zipper. Nang dahil sa make-out nila ni Philip. Lantad na ang dibdib nitong kanina pa nilalamukos ng malalaking palad ni Philip. Panira ka talaga ng moment, Michael. Nanggigigil na wika ni Marga habang inaayos ang sarili. Napakuyong pa siya ng kamao nang maisip kung saan niya naitapon ang underwear niya. Baka nasa sahig iyon ng opisina ni Philip. Paano kung makita ito ni Michael? Pero tanga naman ang nobyo niya, kaya okay lang yon. Hindi ito mag-iisip ng masama sa kanila ni Philip. O Michael, anong kailangan mo? Tanong ni Philip sa kaibigan niya habang inaayos ang nalukot na polo. Napakunot noo itong napatitig sa itsura niya. Namumutla kasi siya. May bahid pang lipstick ang leg niya na nakikita sa refleksyon ng mesa niyang salamin. Sir Philip, may problema ka ba? Nagtatakang tanong ni Michael sa kaibigan niyang manager at hindi niya pa natatapos ang sasabihin nang pinahiran nito ang lipstick sa leeg. Napasukan niya itong magulo ang buhok, pati ang pagkakabotones ng polo nito ay hindi pantay. Noon niya napansin ang isang tela na naroon sa sahig. Medyo malabo rin kasi ang mga mata niya, kaya hindi niya alam kung ano iyon. Pero tila may kung anong pumitlag sa puso ni Michael nang malapitan ang bagay na nasa sahig. Hindi siya sigurado pero mukhang underwear iyon ng asawa niyang si Marga. Pamilyar sa kanya iyon. Dahil siya ang bumili noon. Mabilis na pinulot iyon ni Philip at itinago sa bulsa at napatawa. Para naman siyang ipinako sa kinatatayuan at inilibot ang tingin sa paligid ng opisina. Tumako ang tingin niya sa mesa ni Marga. Naroon ang bag nito pero wala roon ang babae. Pasensya na pre ah. Kaalis pa lang kasi ng girlfriend ko sa opisina. And she left this one. Nakangiting wika nitong ibinulsa ang underwear ng kung sino mang babae. Pero halata naman ang pamumutla sa mukha nito para itong isinawsaw sa sukang maasim. Sir,
Si Marga, hindi ba pumasok? Seryoso ang mukha ni Michael. May kung anong pagdududa sa puso niya para sa kanyang kaibigan at kasintahan. Yes, pumasok si Marga. Pero inutusan kong ihatid kay Madam Lucille ang outline ng panibagong plano ko sa food launching. Nitong halatang kinakabahan. Ngayon niya lang naalala ang sinabi nitong may girlfriend ito. Pero nagtataka siya dahil kahit kailan ay wala naman itong pinakilala sa kanya na girlfriend. May outline naman pala ito. Pero bakit inuutusan pa siya nitong gumawa ng planong recipe na ilalunch nila? May naipasa ka na pala kay Madam Lucille? Oo. Pero kailangan ko pa rin ng galing sa'yo para maraming pagpilian si Madam. Tans na wika nito na mas lalong ipinagtaka ni Michael. Ikaw may sikreto ka na sa akin ngayon Sino ba ang mapalad mong girlfriend na yan? Ipakilala mo naman sa akin Nakangiting wika ni Michael sa kaibigan. Hindi maintindihan ni Michael ang kanyang sarili. Kinakabahan siya sa nakita niya kanina. Ipinagpalagay niya na lamang na baka may pagkakatulad lamang iyon sa gamit ni Marga. Hindi rin naman siguro gagawin ni Marga sa kanya. Alam niyang mahal rin siya ni Marga kahit papaano. Napaparaning lang ata ang utak niya sa kakaisip ng kung ano-ano. Sir Philip, ito na yung proposal plan ko para sa gagawin na food launching. Nakadetalye na rin dyan ang 3 uri ng pagkain na i-highlight natin sa launching. Idagdag mo na lamang yan sa ipinasa mo kay Madam Lucille. Kagad na tinignan ni Philip ang mga recipe na ginawa niya. Hindi napigilan ni Philip ang mapangiti. Magaling talaga ang kaibigan niyang ito. Nagsinungaling lamang siya kanina na may ginawa siyang recipe. Wala kasi talaga siyang ibang maisip na dahilan kung bakit wala sa loob ng opisina si Marga. You are really brilliant and I'm so happy to have you in my team. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos na maging successful ang launching natin, ay magkakaroon ka na ng increase sa sahod mo. Tinapik nito ang balikat ni Michael at sumilay ang napakagandang ngiti nito habang sinusuri ang 3 niyang reseping bago. Pero paulit-ulit na lamang ang mga pangako ni Philip na paulit-ulit ring napapako. Anyway, ipapakita ko ito kay Madam Lucille by tomorrow. Pagkatapos ay kailangan kita sa food tasting. Natigilan si Michael sa sinabi nito. So ibig mong sabihin na ako ang gagawa ng recipe na ito? Siyempre as usual. Napabuga ng hangin si Michael at napapailing. Ang inaakala niya ay si Philip ang gagawa ng mga yon. Nauumay na kasi siyang palagi na lamang si Philip ang may credit sa mga ginagawa niyang recipe. Siya ang nagpapakahirap pero ito ang palaging nagmamay-ari sa lahat ng praises ng mga amo nila. Ang pangalan ni Philip ang sumisikat na pangalan ng chef at hindi siya. Hindi niya inaasahang siya pa rin pala ulit ang magluluto ng mga pagkain ito. Napakabatugan talaga ng manager nilang ito. Hindi tuloy mapigilan ni Michael na maawa sa amo nilang si Madam Lucille. Nagbibigay ito ng malaking sahod sa isang walang kwentang manager ng restaurant niya. Pwede mo namang pag-aralan ang proseso na yan, sir. Madali lang yan. Ani ni Michael sa kaibigang manager. Come on, Michael. Alam mo namang you are great with this job. Kaya nga, Phil ibinigay ko na sa iyo ang recipe na yan at ikaw na ang bahalang gumawa niyan. Akmang tatalikod na siya nang pinokpok ni Philip ang mesa. Michael Salcedo, nakakalimutan mo na ba na kung hindi dahil sa akin ay hindi ka makakapasok ng trabaho dito sa Lucillas? Panunumbat ni Philip sa kanya. Sandali namang napatigil si Michael. Hindi niya inaasahang ibabalik sa kanya ni Philip ang lahat ng iyon. Naipangako niya na kasi sa kanyang sarili na huli na yung tulong na ginawa niya, ang paggawa ng recipe na ito. Pero hindi niya maiisip na siya pa pala ang magluluto nito. Phil, I am sorry. Wika ni Michael. Kahit papaano ay mayroon pa siyang natitirang respeto kay Philip. Matagal na silang magkaibigan ni Philip. At kahit papaano ay hindi niya nakakalimutang utang niya ang trabaho niya rito. Matagal na silang magkaibigan ni Philip. Magkaklase rin sila noong college. Pareho kasi sila ng kursong kinuha noon. At ito ay ang HRM. I'm sorry, nadala lamang ako ng emosyon ko. Pagpapakumbaba na lamang ni Michael. Ayaw niya ng gulo. Pero ito na yung huling gagawin niyang trabaho ni Philip. Nakahinga ng malalim si Philip nang makalabas na si Michael sa opisina niya. Mabilis na inilak niya ang pinto ng opisina. Sinundan niya si Marga sa loob ng CR para ituloy ang ginagawa nila kaninang naudlot.
Wala na siyang pakialam sa mararamdaman pa ni Michael. Total naman ay napakabuti sa kanila ng lalaking ito. Tanga rin kung minsan ni si Michael. Matalino nga ito pero masyadong tanga sa pag-ibig. Nagagamit niya rin si Michael to secure his position sa restaurant. As long as na nasa tabi niya si Michael, ay may sisecure niya ang kanyang pwesto bilang manager ng restaurant. Napakagaling kasi talaga nitong chef. Malaki ang inggit niya kay Michael dati pa man. Hindi niya rin naman mapipigil ang sarili na magustuhan nitong si Marga na girlfriend ni Michael. Napakaganda kasi ng babaeng ito at masaya sila sa ginagawa nila. Yun ang malaga para kay Philip. Wala na siyang pakialam sa mararamdaman ni Michael. Nakaka-obsess rin ang mga bagay na meron si Michael. Gusto niya na ang lahat ng meron nito ay mapasa kanya rin. Isang salita lamang rin niya at pananakot kay Michael na sisasantihin ay kagad na itong tumitiklop. Hingi ng tawad kagaya ng nangyari kanina. Kahit natutuwa talaga siyang paglaruan ito. Lalong-lalo na si Marga na ngayon ay nasa mga bisig niya. Kinabahan ako kanina, Han. Akala ko ay mahuli na tayo ni Michael. Wika ni Marga na nakalambitin pa sa leeg niya. Hindi tayo mahuli ng kasintahan mo kasi tanga naman yun eh. Isang singhal ko lang doon ay titiklop na yon. Tatawang wika ni Philip at nilalaro ang mayayamang dibdib ni Marga. Habang nasa loob ng kitchen ay kanina pa wala sa mood si Michael. Nagre-rebelde ang puso niya sa gustong ipagawa ni Philip. Parang hindi niya ata responsibilidad ang paggawa ng recipe na iyon. Pero kailangan niya pang gawin. Siya pa ang gumawa at siya rin ang magluluto. Akala niya ay ito na ang magluluto roon. Pero nagkakamali siya. Habang si Philip ay kampante lamang na nanonood sa loob ng malamig na opisina nito. Heto siya at pati ang trabaho nito ay siya pa ang gumagawa. Hindi niya rin naman magawang magreklamo kasi kapag magreklamo siya ay baka masasante pa siya nito. Malalaman pa nito ang lihim niya. Si Philip ang nagpapasok sa kanya rito sa loob ng restaurant ni Madam Lucille. Kaya iniisip nitong utang niya rito ang trabaho niya. Hindi rin naman siya talaga confident sa sarili niya kung lilipat siya sa ibang restaurant. May malaking dahilan siya para manatili rito sa restaurant ni Madam Lucille. Parati naman siyang pinagsasabihan ni Marga na tumanaw ng utang na loob kay Philip. Kaya tiniis niya na lamang ang lahat. Kahit minsan, pakiramdam niya ay nasasakal na siya. Pare, okay ka lang ba? Tanong sa kanya ni Greg. Kanina pa kasi siya walang imik habang nakatitig sa mga nakalinyang order sa harapan niya. Hindi nawawala sa isipan niya ang hilinghing ng babae. Para itong boses ni Marga. Lalo na yung pulang underwear na nasa sahig ng opisina ni Philip ay parang kay Marga yon. Gusto niyang bumalik roon pero ano na naman ang irarason niya. Paring Michael, may sinasabi ka ba pare? Tanong niya sa kaibigan. Pare, may problema ka ba? Mukha ka kasing balisa simula kaninang paglabas mo sa opisina ng Sir Philip. Sandali pang napabuga ng hangin si Michael. Mabuting kaibigan ng mga kasama niya sa trabaho. Isa ang mga ito sa pinagkukunan niya ng lakas para wag sumuko. Nagtatrabaho sila sa restaurant bilang team at napamahal na sa kanya ang mga ito. Sa tagal ng pagsasama nila ay kilala na siya ng mga ito, lalo na kapag may problema siya. Kaya sinasabi niya kina Greg ang nangyayari sa loob ng opisina ni Philip. Pare, alam mo bang si Sir Philip ang siyang maswerte sa'yo? Hindi niya mararating ang posisyon niya ngayon kung hindi dahil sa'yo. Hindi niya deserve ang maging manager natin. Tama si Greg pare. Kung hindi lang siya talaga sipsip kay Tandang Sammy, ay hindi siya ang papalit sa pwesto ni Tanda. Ikaw kasi ang deserving sa pwesto na yon. Pero wala tayong magagawa dahil pare-pareho lang tayong nagtatrabaho rito. Malungkot na wika ni Michael sa mga kasamahan niya. Nasasayangan rin naman kasi si Michael sa laki ng bonus nila every year. Pati na rin sa mga gandang benefits na nakukuha nila sa restaurant ng amo nila. Higit sa lahat, ay kailangan niya talagang manatili roon. Kaya kahit na napakabatugan ni Philip na manager nila, ay tinitiis na lamang din ito ni Philip. Kung tutuusin ay mabuting tao si Madam Lucille na napakabait sa kanyang mga chefs. Pero konti na lamang at hindi na siya makakapagpigil pa talaga kay Philip. Malalaman at makakarating kay Madam Lucille ang lahat ng ginagawa ni Philip sa loob ng restaurant nila. Maya-maya lang ay dumating na siya sa bahay at nagtataka siya dahil wala pa rin doon si Marga.
Napabuga na lamang ng hangin si Michael na kinuha ang telepono para tawagan ang magaling niyang kasintahan. Baka lasing na naman ito. Ring lang ng ring ang telepono nito at hindi sinasagot ang mga tawag niya. Nakatulog na si Michael nang maramdaman niyang may tumabi sa kanya sa paghiga. "Ngayon ka lang, babe?" tanong niya kay Marga. Hinihintay niyang mag-explain ito sa kanya. Ngunit pumikit lamang ito na tila ba masyadong exhausted sa trabaho. "Marga, anong oras na oh? Mag-aalas 12 na ng gabi." Mabilis na bumangon ang babae sa tabi niya at nagmamaktol pa. Alam mo bang napaka-busy ng opisina kanina? Ang dami kong ginagawa, Michael. Anong oras na kaming natapos sa pagharap sa mga kliyente na gustong mag-invest sa restaurant? Gusto ko nang magpahinga. Sorry babe, namimiss lang kasi talaga kita. Nababagot na nahiga ito, pero tinalikuran naman siya. Niyakap niya na lamang ito at binulungan. "I'm sorry babe ha. Huwag kang magalit sa akin. Mahal na mahal kita, Marga." Dahan-dahan naman itong humarap sa kanya at nginitian siya. Saka pa lamang siya napalagay ng gumanti ito sa kanya ng maigpit na yakap at nakatulog na rin sa tabi niya. Sa mga sumunod na araw ay masyado lang busy si Michael sa paghahanda ng mga kailangan niya para sa food launching na sasalian ng restaurant nila. Inaasahan pa naman siya ni Philip kaya kailangan niyang maisagawa ng tama ang lahat. Lalo na ang 3 uri ng bagong recipe nila. Sup-sup siya sa trabaho sa kitchen. Gabi na at isa-isang nagsisiyuya na ang mga kasama niya sa trabaho. Hindi niya napansin ang mabilis na paglipas ng mga oras. Napatigil na lamang siya sa ginagawa nang mapansing medyo nahihilo siya. Pinatay niya na muna ang lutuan at kumuha ng medyo mainit-init na tubig. Natigilan na lamang si Michael nang marinig niya ang tili ng isang babae na tilala sa loob ng opisina ni Philip. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig dahil sa kilala niya ang boses na iyon. Boses iyon ni Marga. Dahan-dahan na tumayo si Philip mula sa kinatatayuan niya at wala na namang sariling lumabas sa kitchen. Maingat na naglalakad siya papalapit sa opisina ni Philip. Sana nagkamali lamang ako. Tahimik na umuusal siya ng panalangin na sana ay kaboses lamang ni Marga ang babaeng iyon. Napakalakas pa ng kabog ng puso ni Michael habang naglalakad papalapit sa opisina ni Philip. Nakakabingi ang bawat tibok ng puso niya. Sana'y nagkakamali lamang siya. Hindi magagawa yon sa kanya ni Marga at Philip. Binuksan niya ang seradura ng pintuan ng opisina ni Philip at napatanga siya sa nakita. Parang tumigil ang pagpitik ng mga kamay ng orasan sa nakita niya. Si Philip at Marga na kapwa walang suot sa katawan. Hindi pa siya napapansin ng dalawa dahil sa kababuyang ginagawa ng mga ito sa loob ng opisina. Maingat na isinara ni Michael ang pinto ng opisina ni Philip at sandali siyang napasandal roon at tila hindi makahinga. Naninikip ang puso niya sa nakita. Gusto niyang suntukin ang kaibigan. Gusto niyang sampalin si Marga. Pero para sa ano pa? Hindi niya na kailangang ibaba ang kanyang pagkatao sa uri ni Philip at Marga. Pakaramdam niya ay pinagsakluban siya ng langit dahil sa nangyari at sa nakita sa loob ng opisina ni Philip. Sumisikip ang paghinga niya habang mabigat ang mga hakbang na bumalik sa kitchen para tapusin ang ginagawa niya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Sa mga oras na ito, ay nais niya na labang na sumabog sa inis, sa galit at paninibugo. All this time, ay niloloko lamang siya ng dalawa. Ang undergarments ng babae na nakita niya sa sahig noon sa opisina ni Philip ay walang iba kung hindi kay Marga talaga. Dahil sa sama ng loob, ay umuwi ng bahay si Michael at ito ay umalis. Kailangan niya na munang huminga ng ilang araw. Pakiramdam niya kasi ay mababaliw siya kapag nasa loob siya ng bahay niya. Naroon lahat ng alaala niya kay Marga. Wala naman siyang pinanghahawakan kay Marga, pero hindi sila kasal at higit sa lahat ay wala silang anak ng babaeng ito. Salamat na lang rin at nakilala niya ang tunay na kulay nito bago pa man siya nagkamaling pakasalan nito. Pinalitan niya ng lock ang pinto at inilabas lahat ng gamit ni Marga sa labas ng apartment at pagkatapos ay sumakay ng bus pauwi ng probinsya nila. Nag-email na lamang siya sa amo nilang si Madam Lucille na kailangan niya na munang mag-leave dahil may sakit siya at hindi niya kayang magtrabaho.
Walang luha ang tumutulo sa mga mata ni Michael. Naghahalo ang galit at awa sa sarili ang nadama ni Michael habang papalayo na ang bus. Hindi niya mapapatawad si Philip sa ginagawa nito. Kakalimutan niya na si Marga simula sa araw na ito. Ibebenta niya na rin sa pawn shop ang singsing na binili niya para sa proposal kay Marga. Hindi niya magawang kausapin si Marga dahil sa galit na nadarama niya ngayon ay baka masaktan pa niya ito. Lalo na si Philip na nirerespeto niya dahil sa pagiging magkaibigan nila. Akala niya ay isa itong napakabuting tao. Hindi niya halos maisip na mangyayari ito sa pagkakaibigan nila. Nakita niyang may message sa telepono niya galing kay Madam Lucille. Sinasabi nitong bumalik siya kapag okay na siya. Kailangan raw siya ng restaurant. Alam ni Madam Lucille ang kahalagahan niya sa restaurant nito. Isang linggo ang lumipas at natapos na rin ang isang linggo na leave na ginawa ni Michael. Sa loob ng isang linggong bakasyon na yon, ay napagpasya niyang ayusin ang buhay niya. Babalik siya bilang ibang Michael na. At kakalimutan na si Marga. Isang Michael na bitbit ang tunay na pagkatao. Sa pagkakataong ito, ay harapin niya na ang tungkulin niya sa pamilya nilang iniwanan niya noon dahil sa kagustuhang magluto. Nakahanda na rin siyang harapin at makipagsabayan sa mayabang na si Philip. Sa pagkakataong ito, ay hindi na siya papayag na lagi na lamang siyang gagamitin ni Philip sa katusuhan. Kukunin niya na ang mga bagay na nararapat ay kanya. Pero bibitawan niya na si Marga. Hindi niya na ipagpipilitan ng sarili sa isang relasyon na kagaya ng meron sila ni Marga. Pagdating niya sa tinitirhang bahay, ay wala na sa labas ang mga gamit ni Marga na inilabas niya na. Kaya mabuti na yung ganoon para hindi na siya maghihirap pa sa pagpapali sa babae. Gulat na gulat ang mga kasama niya pagdating ni Michael. Pare, saan ka galing? Hanip pa, bago ang pormahan natin ngayon na. Kantyaw ni Greg sa kanya. Pero totoo ang sinabi nito. Dahil sa pagbabalik niya, ay babaguhin niya na ang lahat at sisimulan na niya ito sa pagbabago sa sarili. Sa probinsya pare, umuwi ako kina mama at papa. Dinalaw ko yung mga magulang ko. Ani ang iniabot isa-isa sa mga kaibigan niya ang mga pasalubong na kakanin. O salamat pre. Halos magkasabay na wika ng mga kaibigan. Kaagad na nagsimula na siya sa trabaho nang bumukas ang pinto ng kitchen at iniluwaroan si Marga. Ipinapatawag ka ni Sir Philip. Pagtawag ni Marga sa kanya, nagtataka si Marga nang makita itong si Michael. Bagong gupit ito. At kakaiba dahil sa malayo iyon sa nakasanayan na nito lagi. He looks fresh at parang may nagbago sa kinakasama niya. Kailangan niya pa itong kausapin dahil isang linggo itong nawala. Hindi siya nito kinausap at inilabas pa ang mga gamit niya sa bahay. Nagulat pa siya nang dinaanan lamang siya nito na para siyang hangin sa harapan nito. Diretso lamang itong naglakad papasok sa opisina ni Philip. Pinapatawag mo raw ako, Phil. Natigilan na rin si Philip sa pakikitungo sa kanya ni Michael. Dati-rati ay nakasir ito palagi sa kanya. Tama ba ang pakiramdam niyang inangasan na siya ni Michael ngayon? Nainis pa naman siya rito dahil biglang nagbakasyon nang walang paalam sa kanya. Pinapatawag kita kasi nagulat ako sa pagbabakasyon mo bigla. Hindi ba dapat nag-iensayo ka palalo para sa nalalapit na food launching? Pinili ni Philip ang maging mahinahon sa harapan nito. Nakaramdam kasi siya ng kakaiba kay Michael sa loob ng isang linggong pagkawala nito. Hindi niya matumbok kung ano yung pagbabago ni Michael na yon. Maliban sa bagong gupit ito. Hindi ko na kailangan pang mag-ensayo, Philip, dahil memoryado ko na ang bawat detalye ng 3 highlight recipe natin. Bakit? Dahil ako naman ang gumawa nun. Kaya no need na ang pag-ensayo. Natigilan si Philip sa sinabi sa kanya ni Michael. Michael, are you out of your mind? Bakit ka ba ganyan magsalita? Nakalimutan mo na ba na kung hindi dahil kay Philip, ay wala kang trabaho ngayon? Sabat ni Marga sa pag-uusap nila. Tama Marga, hindi ko nakakalimutan na kung hindi dahil kay Philip, ay wala akong trabaho ngayon. Pero wag mo rin kakalimutan Philip, na kung hindi dahil sa akin, ay hindi ka makakarating bilang manager ng restaurant na ito. Hindi nakapagsalita si Philip sa sinabi ni Michael. Saan ba kumukuha ng katapangan ang dakilang duwag na si Michael? Kung dati-rati
ay nakikinig lamang ito sa kanya. Ngayon ay nakapagtataka ang ikinikilos nito. Okay, sige. Pero maghanda ka pa rin ngayon dahil bukas na ang food launching. Ikaw ang magluluto noon kaya I don't want any clothes. Kailan ba ako nagkamali ha, Philip? Kailan ba kita pinahiya sa harapan ni Madam Lucille? Hindi pa yun nangyari, no? Kung wala ka nang sasabihin, ay lalabas na ako. May nakasalang pa ako. Naiiwan na sina Philip at Marga na hindi makapaniwala sa inasta ni Michael. What's with him? Takang tanong ni Philip na sinagot lamang ni Marga ng kibit-balikat. Whatever, hindi ko pa nga siya nakakausap. Nagtataka nga ako ni hindi ako kinontak. Saka lalo doon sa ginawa niyang paglabas ng lahat ng gamit ko sa bahay niya. Kakausapin ko nga yun mamaya. Nakatikwas ang kilay na wika ni Marga. Baka kasi uniwalayin ka na. Natatawang wika ni Philip na ikinulong sa braso si Marga. Ang kapal ng mukha niya para gawin sa akin to. Anong akala niya sa sarili niya? Naiinis si Marga sa sinabi ni Philip na baka nakikipaghiwalay na si Michael sa kanya. Nakaramdam siya ng inis. Hindi dahil sa mahal niya si Michael, pero naiinsulto ang pride niya bilang babae na ito pa mismo ang makikipaghiwalay sa kanya. Minahal niya si Michael noong una dahil bukod sa gwapo at talentado ito, ay napakamabuting tao nito. Pero sa tinagal-tagal ng pagsasama nila, ay nainis siya rito, lalo na noong nakikita niya kung gaano ito katanga. Lagi na lamang itong nauungusa ng kaklase at kaibigan nitong si Philip. Magaling sana ito pero naiinis siya sa sobrang kabaitan nito na sinasakyan ni Philip. Ginamit lamang ni Philip si Michael para sa pansariling interes nito, para umangat ang posisyon sa restaurant. Noong una, ay naiinis siya kay Philip, pero sa tinagal-tagal ay unti-unting nahuhulog ang loob niya sa binatang tuso na si Philip. Hindi niya alam pero nakakathrill ang pinaggagawa nito sa buhay. Gusto niya ng lalaking maangas na kagaya ni Philip at hindi kagaya ni Michael na sobrang bait. Parang gustong pumasok sa seminaryo bilang pari sa kabutihan ng puso. Mas gusto niya ang ugali ni Philip, lalo na sa kama. Na-excite siya kay Philip at naboboard naman siya sa pag-uugali ni Michael. Kaya bahala na at hiwalay niya na si Michael. 11:00 ng umaga, lumabas siya ng opisina ni Philip para puntahan sa kitchen si Michael. Ngunit nagulat siya nang makita ang isang babaeng hinahalikan si Michael sa pisngi. Nasa labas ang mga ito at nakaupo sa isang mesa sa restaurant. Hindi napigilan ni Marga ang makaramdam ng inis. Kitang-kita niya rin na tuwang-tuwa ang mga ito sa pag-uusap nila. Ni hindi man lamang siya napapansin ni Michael na papalapit na sa kinauupuan nila. Michael! Bahagya lamang itong lumingon at siya ay nginitian. Pagkatapos ay muling bumalik ang focus nito sa babaeng kausap. Really? So ikaw ang head chef dito? At ikaw pa ang gumagawa ng lahat ng recipe dito? OMG Michael, kapag nalaman ito ni tita, ay magiging proud talaga yun sa'yo. Anyway, naalala mo pa ba si Mr. Guanzon ng Food House and Grills? Alam mo bang matagal na siyang naghahanap ng brilliant chef? Isasama kita roon isang araw nang magkakilala kayo. Hindi niya na napigilan ang sarili at naupo sa isang upuang naroon. Sorry miss, pero exclusive chef namin si Michael at mataas ang posisyon niya sa restaurant namin. May kontrata siya dito, kaya hindi siya pwedeng umalis at pumunta sa ibang restaurant. Nagulat na lamang si Marga nang tinitigan siya ng babae mula ulo hanggang paa. Kinalabutan tuloy siya sa paraan ng mga tingin nito sa kanya. Mukha itong mayaman at sopistikada. Saan kaya ito nakilala ni Michael? Mike, as I have told you before, so it's better for you to decide. Basta tatandaan mo yung Saturday date natin ha. Pipingutin ko yung tenga mo pag hindi ka sumipot. Nakangiting wika ng babae na tumayo na. Tumayo rin si Michael at inalalayan ito. Don't worry, I'll be there. Malambing na wika ni Michael sa babae na ikinairita ni Marga. Tatandaan ko yan Mike. Ihatid na kita sa labas, Sophie. Salamat. Hindi makapaniwala si Marga sa ikinikilos ni Michael na binabaliwala lamang siya sa harapan ng babaeng ito. Idagdag pang, para itong prinsesa na inaalalayan ni Michael na tumayo sa upuan. Kumapit pa ito sa braso ni Michael papalabas ng restaurant na ikinainis lalo ni Marga.
Hindi siya makapaniwalang magagawa siyang baliwalay ni Michael, kaya't sinundan niya ang dalawa. Hinatid pa ito ni Michael sa sasakyan. Pigil na pigil si Marga sa nakikita niyang hinahalikan nito ni Michael sa noo, bago ito mahigpit na yumakap sa lalaki. Nanggigigil na sa inis si Marga sa nakikita niya, lalo na noong humalik ang babae sa pisngi ng nakangiting si Michael, at sa huli ay sa labi na ng boyfriend niya. Hindi niya naiintindihan ang sarili, pero nagsaselo siya sa nakikita. Hindi niya gustong may ibang babae ang umahalik at lumalapit kay Michael. Nakangiti pa ito nang umalis na ang sasakyan ng babae at bumalik sa loob. Michael? Hinila niya ang mga kamay nito papasok sa lunch ng restaurant para ito ay kausapin. Nagpupupuyos ang damdamin ni Marga sa nasaksihan niya. Bitawan mo ko, nalulukot ang damit ko. Gulat na gulat si Marga nang pinaalis nito ang mga kamay niya at iniayos ang damit na suot. Ngayon niya lamang napansin na hindi ito nakasuot ng polo, kung hindi plain white t-shirt lamang ang suot nito. Napakagwapong tignan ni Michael at napakabango pa. Kailan lang ba ito nagpalit ng pabango? Gusto niya ang amoy nito ngayon. Who is that? Sophia Green, kababata ko. Matipid na sagot nito. Hindi niya pa naririnig ang babaeng iyon na nabanggit ni Michael. Hindi mo siya napabanggit sa akin noon. No need. Hindi ka naman nagtatanong ng background ko. Nakaramdam si Marga ng sobrang lamig sa pakikitungo nito sa kanya. Ang mga mata nito ay matiim lamang na nakatitig sa kanya at walang kaemo-emosyon siyang nababasa roon. Ano bang problema mo? Bulyaw niya sa binata, ngunit nagulat na lamang siya nang napangisi na lamang itong nakatitig sa kanya. Wala akong problema sa ngayon. Bakit ba? Hindi na nakatiis si Marga sa paraan ng pakikitungo sa kanya ni Michael. Hindi ito ganito sa kanya kung makipag-usap. Lagi itong malambing sa kanya at may interes na kausap siya. Pero ngayon, mas malamig pa ito sa yelo. Ang mga tingin nitong tila tumutunaw sa bawat himay-himay ng pagkatao niya. Michael, bakit ka umalis at hindi nagpaalam sa akin? Bakit mo ilalabas ang mga gamit ko sa bahay? Nalukot ang noo nito sa sinabi niya at pagkatapos ay tumikhim. Nagbakasyon lang ako at umuwi sa probinsya. Anyway, inilabas ko ang mga gamit mo dahil nag-general cleaning lang ako sa bahay. Lahat ng marumi ay inalis ko na sa buhay ko. Kasama ka na roon, kaya't maghiwalay na tayo, Marga. Nalinis ko na ang buhay ko at siguro malinaw naman na sa iyo ang lahat. Hindi nakapagsalita si Marga sa sinabi nito. Nakita niya na lamang na nagtimpla ito ng kape na barako na lalong ikwinagtaka ni Marga. Hindi ito umiinom ng kapeng barako. Michael, she can't do this to me. Ang kapal na mukha mong makipaghiwalay sa akin. Ikaw pa talaga ang makikipaghiwalay sa akin? Pinigil niya ito sa paglabas ng lunch area ng restaurant. Napangisi na lamang ito sa kanya. Hindi niya naiintindihan si Michael. Parang hindi niya ito kilala sa mga kinikilos nito. Michael, ano ba? Inis na pigil niya sa binata. Hindi niya ata matatanggap na makipaghiwalay ito sa kanya. Hindi niya matatanggap na matatapos na lamang ang relasyon nila ng ganoong kabilis lamang. Hindi niya maintindihan ang sarili, pero nasasaktan siya sa pakikitungo nito sa kanya. Nasasaktan siya sa isiping maghihiwalay na sila at nasasaktan siyang nakikitang itong may ibang babae. Ngayon niya lamang napagtantong mahal niya si Michael. Kailangan niya si Michael kaysa kay Philip. Kaya mahigpit niyang niyakap si Michael sa bewang nito at hindi niya napigilan ng mapaiyak sa likuran nito. Marga, let go of me. Mariing utos nito. Napakalamig ng pakikitungo dito sa kanya at nakaramdam siya ng takot na tuluyan nang mawala ang isang Michael sa buhay niya. Sa biglaang pagbabago dito sa kanya, ay sa kanya lamang ito nakikita na hindi niya kayang mawala si Michael sa buhay niya. Nasanay na siyang may Michael na mahalaga at malambing sa kanya. Sanay na siya sa init ng pakikitungo dito sa kanya at hinahanap-hanap niya yon noong isang linggong nawala ito sa buhay niya. Nakakagulat ang pagbabalik nito at nakakapanibago. Ibang tao na ito na para bang hindi niya na ata kilala. Hindi na ito ang Michael na kilala niya at nagmamahal sa kanya. Ang malamig nitong pakikitungo sa kanya ay napakasakit para sa kanya. Sobra siyang nasasaktan sa araw na ito. Ang araw na ito ay nagbibigay sa kanya ng realization na nagkamali siya sa ginawa niya sa relasyon nila.
Nagkamali siyang kumabit kay Philip at nagkamali siyang saktan si Michael. Ilang taon na si Michael ang kasama niya at sa loob ng ilang taon na yon ay nasanay na siyang palaging naroon si Michael para sa kanya. Michael, mag-usap tayo please. Wala akong kasalanan sa'yo. Wala akong nagawang kasalanan para magkaganyan ka sa akin. Napapaiyak si Marga na hinigpitan ng pagkakayakap kay Michael. Baka magbabago pa ang isip nito. Ngunit nagulat na lamang siya nang alisin ni Michael ang mga kamay niya at itinulak siya. Michael! Pulang-pula ang mukha niya sa ginawa nito sa kanya. Listen carefully, Marga. Hindi ako nagkasala sa iyo kahit kailan. Pero hindi ako tanga. Para hindi ko maintindihan na may namamagitan sa inyo ni Philip. Hindi na kita papahirapan pa, Marga. Ako lang ang nakikipaghiwalay sa iyo. Nagiinit ang pisngi ni Marga sa ginawa ni Michael. Kaya hindi niya napigilan ang sariling sampaling niya ito. Wala pang sino mang lalaki ang nakagawa ng ganitong pamamaya sa kanya. How dare you? Okay, sige. Maghiwalay na tayo. Akala mo kung sino kang umasta? Chef ka lang naman ng restaurant na to. Samantalang si Philip ay manager. Napakatanga mo pa. At lagi ka na lamang inuungusan ni Philip. Mas magaling sa'yo si Philip. Kaya madaling na-promote sa pagiging manager. Ikaw ha, kahit kailan ay hindi ka naaangat sa buhay mo. Magiging isa ka na lamang chef habang buhay. Wala kang kwenta. Walang pangarap. Kaya wala kang maabot-abot sa buhay mo. Sigaw nito sa kanya na sinuklian lamang nito ng tawa. Lalong nainis si Marga at napaiyak na lamang na iniwan ni Michael sa loob ng lunch. Pagbukas ng pinto ay gulat na gulat siya nang makita ang mga kasamahan niyang chef at pati na rin ang mga waiters na nakikiusyoso sa away nila ni Marga. Napatawa na lamang si Michael na nagbibiro. Everyone, dismiss. The show has ended. Hiyang-hiya si Marga sa nangyari. Nakikinig pala ang mga kasama nila sa trabaho sa labas ng lunch. Hindi niya natuloy alam kung may mukha pa ba siyang iharap sa mga ito. Hindi niya alam kung hanggang saan sa usapan na nila Michael ang narinig ng mga ito. Gusto na lamang niyang bumukas ang lupa para lamunin na siya dahil sa inabot niyang kahiyan. Habang si Michael ay tawang-tawa lamang na lumabas ng lunch kasama ang mga kasama nitong chef. You know, kantyaw ni Greg kay Michael habang ang mga kasama niya ay tuwang-tuwa sa ginawa niya kay Marga. This will call a celebration, pare. Ang galing ng ginawa mo sa babaeng yon. Matagal na kasing alam ng mga kasama niya ang kalokohan nitong si Marga at pati na rin ni Philip. Hindi lamang nila sinasabi kay Michael dahil naaawa sila sa kaibigan nila at baka kung ano ang gawin nito. Hindi pa tayo mag-celebrate ngayon. Bukas na ang food launching at ako ang maghahanda ng mga dishes natin. Kaya hindi ako pwedeng malate. Baka malasing tayo. Natahimik ang mga ito sa sinabi niya. Akala nila ay nagbago na si Michael. Ganon pa rin pala ito na nagpapakumbaba palagi kay Philip. Trabaho ni Philip ang paggawa ng mga bagong recipe nila. Hanggang sa pagluluto lang sana ang trabaho nila sa restaurant ng paggawa ng mga bagong recipe na nilalabas ng kanilang manager. Pero ang batugang si Philip ay naasa kay Michael ang lahat, kaya't disappointed na naman sila. Huwag kayong mag-alala, huli na to. Napabuntong hininga na lamang sila sa sinabi ni Michael. Ilang ulit na nga ba nitong sinabi yon na huli na ito? Pero palagi na lamang itong nagbibigay kay Philip, kaya naaawa talaga sila kay Michael. Si Michael ang karapat-dapat sa posisyon ni Philip. Hapon na nang pumasok si Philip sa kitchen at nagbigay ng instruction na dapat na gagawin nila bukas. Alam na namin yan. Nasabi na sa amin ni Michael ang mga dapat na gawin, sir. Hindi napigil ang wika ni Greg. Anong sinabi mo? Sabi ko, nasabi na sa amin lahat ni Michael ang gagawin namin bukas at hindi mo na kailangang sabihan kami. Halata ang inis ni Greg kay Philip. Gusto mo bang masisante ha? Hoy! Marami sa ngayon ang ninanais na makapagtrabaho dito sa restaurant natin. Umayos ka, baka masasante kita. Bulyaw ni Philip. Pero umaapaw ang inis ni Greg dito. Kaya't bahala na kung masasante siya. Masabi niya lamang rito na hindi ito deserving sa posisyon nito bilang isang manager. Kulang na kulang ito sa kaalaman sa mga produkto nila mula sa kusina papunta sa restaurant. Hindi ito kagaya kay Michael na matalino at magaling pang mamahala sa kanila. Totoo naman kung umasta ka kala mo kung sino ka. Hindi mo mararating ang pagiging manager mo kung hindi dahil kay Michael.
Ikaw na nakaupo lamang maghapon sa opisina mo? Naghihintay lang ng pasahod ni Madam Lucille? Pati trabaho mo ay si Michael na ang gumagawa. You're fired! Nanggigigil na sigaw ni Philip kay Greg. Magre-resign din kaming lahat kapag sinisanti mo si Greg, Philip. Hindi nakapagsalita si Philip sa sinabi ni Michael. Napahilot na lamang siya sa sentido matapos baguhin ang desisyon at humingi ng dispensa kay Greg. Kailangan niya pang magpakumbaba ngayon dahil bukas na ang food launching ng mall. Pero pagkatapos bukas ay sisisantayin niya na talaga si Greg, pati na rin si Michael. Nararamdaman niyang hindi niya na ito mahahawakan sa leg. Madali lang naman itong gawa ng kasalanan at lagi namang nakikinig sa kanya si Madam Lucille. Maagang nagpahinga si Michael pagdating niya sa bahay. Wala na ang sakit pagbungad niya sa bahay. Matapos ang isang linggong pagbabakasyon niya sa probinsya, ay nakikita niya na ang tunay na kulay ni Marga. Napakaliit ng tingin nito sa kanya at sa ngayon ay malaya na siya. Mabuti na lamang at hindi pa siya nakakapag-propose dito. Mabuti na lamang at naisalba niya ang sarili mula sa babaeng kagaya ni Marga. Sa ngayon ay magana ang pakiramdam niya. Gusto niya na lamang na magpahinga ng maaga para handa siya para bukas. Excited na siya sa gagawin niya bukas sa harapan ni Madam Lucille at sa harap ng may-ari ng mall. Marami silang restaurant ang magko-compete sa franchise ng mall na yon. Isang pwesto na lamang kasi ang natira. Nakahanda na siya para bukas at excited na siyang magawa ang bagong recipe na gawa niya. Sa pagkakataong ito, ay hindi na siya makakapayag pa na umuungusan pa siya ni Philip. Ilalabas na niya sa harapan ni Madam Lucille ang tunay na pagkatao ni Philip sa harap ng lahat. Ito ang ganti niya sa lahat ng pangmamalit sa kanya ni Philip at pati na rin kay Marga. Bibigyan niya bukas ng leksyon sa buhay ang dalawang taksil. Isang leksyon ng hindi nila makakalimutan sa tanang buhay nila. Habang hindi naman mapalagay si Marga sa loob ng bahay ni Philip, hindi niya maintindihan ang nadarama sa ngayon. Nakaramdam siya ng pangungulila kay Michael. Pero mataas ang pride niya dahil hindi na rin naman niya babalikan pa si Michael. Naisip niyang sulsulan si Philip na sasantayin itong si Michael para makaganti siya sa ginawa nito sa kanya. Inis na inis siya kanina. Hiyang-hiya siyang lumabas kanina ng lunch. Parang wala na ata siyang mukhang iharap sa mga kasama niya sa trabaho. Diretso na siyang umuwi kanina sa bahay ni Philip. Napabuga na lamang siya ng hangin. 8:00 na at iniintay niya ang pagdating ni Philip. Gagawa siya ng paraan para makaganti kay Michael sa ginawa nito sa kanya. Para sa kanya ay ang kapal ng mukha nitong hiwalayan siya. Nagulat na lamang siya nang dumating si Philip na wala sa mood. Parang bad trip ata ito dahil magkasalubong ang kilay nito. Love, anong nangyari? Si Michael, mukhang mahihirapan na akong hawakan siya sa leeg. Pagkatapos ng food launching na ito, ay tatanggalin ko na siya sa restaurant. Lumalaki na ang ulo niya. Napangisi na lamang si Marga. Hindi niya na pala kailangang sulsulan si Philip dahil alam na nito ang nararapat na gawin kay Michael. Mabuti pa nga. Nakakainis na ang taong yun eh. Alam niya na ang patungkol sa atin. Napatitig sa kanya si Philip. So kaya pala nagkakaganon yun dahil galit pala sa akin. Napatawa ito na hinapit ang katawan ni Marga. Matagal na siyang naiinggit kay Michael. Simula pa noong nasa college pa lamang sila. Palagi itong pinupuri noon ng mga guro nila. Matalino kasi talaga ito at hindi niya ito kailanman nauungusan sa lahat ng subject. Sobrang talino nito, kaya noong muli silang nagkita, ay ginamit niya ito para umangat sa posisyon niya sa restaurant ni Madam Lucille. Noong nakita niya ang girlfriend nitong si Marga, ay kaagad na nagustuhan niya ito, kaya pilit niya rin itong inaagaw sa kasintahan nito. Sa ngayon ay nagtagumpay na siyang maagaw ang lahat na meron si Michael, kaya wala nang dahilan para manatili pa ito sa restaurant. Pagkatapos ng food launching bukas, ay sisisantayin niya si Michael. Kukuha na lamang siya ng mga bagong graduate na chef na pwede niyang utuin. Marami pa namang magagaling na chef na hihigit pa sa talento ni Michael. Kung hindi niya na ito mahahawakan sa leeg, ay aalisin niya na ito sa restaurant dahil wala na itong silbi para sa kanya. 9:00 ng umaga ay nakahanda na ang 3 dishes na para sa food launching. Sisiguraduhin ni Michael na makukuha nila ang franchise, pero sa pagkakataong ito ay kukunin niya na ang mga bagay na nararapat para sa kanya. Hindi na siya magpapaubaya pa kay Philip.
Nakahanda na ba ang lahat ha, Michael? Tinanguan lamang ito ni Michael. Nagsimula na ang food tasting at halatang satisfied ang may-ari ng mall at pati na rin si Madam Lucille sa pagkain na inihanda ni Michael. Sa pagkakataong ito, ay ibibida na naman ni Philip ang sarili. Pero hindi napapayagan ni Michael na gagawin pa ito ulit ni Philip. How can you came up with this idea, Phil? Napatitig si Philip sa nakatayong si Michael na nakayuko lamang. Hinihintay nitong sabihin niya ang buong proseso kung papaanong nakagawa ng ganito kasarap na putaya sa kanilang lahat. Naikuyom ni Philip ang kamao nang hindi man lamang nagsalita si Michael. Phil, tanong ni Madam Lucille na ngayon ay matiim na nakatitig sa kanya. Pinagpawisan ng malamig si Philip ni hindi niya nakita kung papaanong iniluto ni Michael ang 3 dishes nila. Binasa niya iyon pero hindi niya memoryado ang proseso. Tumikim si Philip na napatitig kay Michael na ngayon ay nakangiting tumitig sa kanya. Hindi ito nagsasalita at nakangiti lamang na parang nag-e-enjoy pang pinapanood siya na tila ginigisa sa harapan ni Madam Lucille at sa lahat ng naroon. Is this your idea, Mr. Philip Rosales? Takang tanong ng may-ari ng mall. Yes, of course. Just give me a moment. Alanganing napatitig siya kay Michael na ngayon ay seryosong nakatitig lamang sa kanya. Mike, ano bang ginawa mo? Sabihin mo na sa kanila ang buong proseso. Lumapit siya sa lalaking nakangisi pero binilungan niya ito. It's your dish, right? Bakit ako ang tatanungin mo? Namutla si Philip sa sinabi ni Michael. Ang laki pa ng boses nito na tila sinasadyang iparinig sa mga naroon. Gigil na gigil si Philip sa ginawa ni Michael. May problema ba, Philip? Hiyang-hiya si Philip sa ginawa ni Michael sa kanya. Actually, I came up with this idea mula sa mga old dishes ko. Panimula ni Philip. Kailangan niyang mailakad ang pangyayaring ito. Dahil kung hindi, ay mapapahiya siya sa lahat. Napapailing si Madam Lucille nang matapos magsalita si Philip. Yung iba naman ay hindi makapaniwala. What is this, Philip? Ikaw ba talaga ang gumawa niyan? Hindi makapaniwalang bulalas ni Madam Lucille. I came up with this dish matapos kong pag-aralan ng lifestyle at food preferences ng mga tao sa loob ng mall. Natahimik ang lahat nang magsalita si Michael. Ganon palagi ang nangyayari sa mga food launching nila na palaging sinasabing si Philip ang may gawa ng dishes. The broth is carefully selected from the pork loins. I marinated the pork loins with garlic and laurel powder, so with salt and sugar. Habang nagsasalita si Michael, ay nakafocus sa kanya ang atensyon ng lahat at halatang satisfied ang mga ito sa sinabi niya. Nagpalakpakan ng lahat ng mga naroon matapos isa-isang ipaliwanag ni Michael kung papaanong niluto ni Michael ang lahat ng dishes na iyon. Natahimik ang lahat at hindi nakapagsalita. So sino ang utak ng lahat ng dishes na nakahain? Of course ako po, Madam Lucille. I make everything. At si Michael, siya lang ang nagluto. Nakangiting paliwanag ni Philip para kunin na naman ang lahat mula kay Michael. Pero hindi na papayag si Michael na gagawin pa ito ni Philip sa kanya ulit. Kung ikaw ang gumawa, bakit hindi mo man lamang alam kung paano ko ginawa ang niluto ko? I have enough of this. Madam Lucille, here is my resignation letter. All this time, ako ang gumawa ng lahat ng recipe natin na inagaw nitong si Philip. Umugong ang lahat ng bulong-bulungan sa paligid. Hindi ko napapayagan pa si Philip na gawin ito sa akin. Ani ang iniabot kay Madam Lucille ang resignation letter niya. Michael, ano ba to? Nababaliw ka na ba? Kung ano-ano na lang ang pinagsasabi mo. Kung nagalit ka lang dahil kay Marga, hindi mo mapipilit ang babae na ayaw sa'yo. Natawa lamang si Michael sa sinabi ni Philip. Kaya mas lalong nairita si Philip sa inusta nito. Si Marga? Of course not. Ha? Ang hilig mo sa mga bagay na pinaglumahan ko na. Sayong-sayo na si Marga. Pinagsawahan ko na yon. Anyway, thanks for picking up my trash from my house. Namula sa galit si Philip sa narinig. Pati si Marga ay napatayo mula sa pagkakaupo mula sa front seat. Akmang aalis na si Michael nang tinawag ito ni Madam Lucille. Wait, kung aalis ka sa restaurant, saan ka pupunta? Probably sa ibang restaurant, madam. Thank you for your kindness. Sandali, kung aalis ka, paano naming ipapakilala sa market ang pagkain ito? Kayong ikaw naman pala ang may gawa nitong lahat ng ito. Madam, akin ng mga recipe na yan. Wika ni Philip na namumutla.
Liar! Akala mo hindi ko alam ang lahat ng nangyayari sa kitchenette? Hindi ako tanga, Philip. Alam ko ang lahat. Hinihintay ko lang si Michael na tumayo laban sa'yo. Napatras si Philip sa sinabi ni Madam Lucille. Paano bang bumaliktad ang sitwasyon na ito? Michael, kung aalis ka, paano pa ipapakilala sa market ang pagkain na ginagawa mo? This is awesome and amazing. The taste is great at sigurado akong papatok ito sa restaurant natin. You can stay in the restaurant. Malaya mong gawin ang lahat ng recipe na gusto mong gawin para sa restaurant natin. Napangiti si Michael sa sinabi ni Madam Lucille. Yes bro, we can work it out. Ang tagal mo na sa restaurant at huwag ka na lang umalis. Natatarantang wika ni Philip. Ayoko nang makasama ang isang batugang manager na kagaya mo, Philip. Lahat ng trabaho mo akong gumagawa. Mahinahong wika ni Michael na lalong ikipinahiya ni Philip. Nagpupupuyas na talaga ang damdamin niya at nagtitimpi na sa galit. Ang sarap batukan ng lalaking kaharap niya nang magising na ito sa katotohanan sa mga ginagawa nito. Alam niyang sa huli ay siya pa rin ang kakampihan ni Madam Lucille. Kapag mananatili ito at makumbins, ay makakaganti talaga siya sa lalaking ito. Sisirain niya ito sa harapan ni Madam Lucille. Gagawan niya ito ng kasalanan sa restaurant para si Madam Lucille talaga ang magpaalis dito. How about this? Lumapit sa kanila si Madam Lucille. You can have his job as a manager and I'll fire him. Napatawa si Michael sa sinabi ni Madam Lucille. She really is his ma'am. Kailanman ay hindi pa rin ito nagbabago. Inaalis ng ina niyang si Lucille sa landas niya ang mga taong kagaya ni Philip. It doesn't make sense, ma. Nakakapagod na makatrabaho ang kagaya niyang batugan. But I just want to cook in the restaurant. Ayokong maging manager, ma. Nanghihina ang mga tuhod ni Philip dahil sa kanyang mga narinig na sinabi ni Michael. Hay nako, guys, pasensya na kayo ha. My son really disappointed me. Ang gusto niya lang ay magluto sa habang buhay niya. Natawa naman ang mga may-ari ng mall na inaprobahan ng franchise ng Lucilia's Kitchenette. Parang kandilang nauupos sa kinatatayuan si Philip. He was completely humiliated at nanliliit sa na lamang ang taong inaapi niya ay anak pala ni Madam Lucille. Michael! Pigil ni Philip kay Michael. Anyway son, ikaw na ang bahalang maghanap ng bagong manager sa restaurant. I don't want to see your face again, Philip. Napatinging inakbay ni Michael ang ina niya na napapailing sa kanya. Sigirik ang naisip kong ipalit kay Philip, ma. Natatawang wika ni Michael na sinamahan ng ina papalabas ng conference hall. Naiwan na lamang si Philip na hindi malaman ang gagawin. Hiyang-hiya siya sa mga naroong tao. Kita niya pa si Marga na sumunod kina Michael at sa ina nitong si Madam Lucille. Michael, babe. Tawag ni Marga kay Michael. I've already told you about that woman, son. Napapailing na lamang si Lucille. Bilib rin siya sa kanyang anak na si Michael, lalo na sa determinasyon nitong makatayo sa sariling mga paa nito. He went well into his career. Gusto sana niyang pamahalaan nito ang mga restaurant nila, pero mas pinili nitong maging simpleng shop lamang. Walang nakakakilala sa anak niyang ito maliban kay Sofia. Babe, maaari ba tayo mag-usap? Pakiusap ni Marga kay Michael. Umiiyak ito na yumakap sa kanya. Let go of my son. A bitch like you don't deserve my son. Nagngingit-ngit ang mga mata ni Lucille sa ginawa ni Marga sa anak niya. Ang kapal talaga ng mukha ng babaeng ito sobra. Madam, kakausapin ko lang si Michael. Napabuntong hininga na lamang si Lucille sa nakita niya mula sa anak. His look says it all, na gusto nitong kausapin si Marga. Hintayin kita sa sasakyan, anak. Your fiancé is waiting for us. Napasinghap na lamang si Marga sa sinabi ni Madam Lucille na may fiancé na si Michael. Hindi niya inaakalang si Michael na napakasimple ay anak pala ng may-ari ng restaurant na kanilang pinagtatrabahuan ni Philip. Kung alam niya lang sana, ay hindi siya gagawa ng isang bagay na pagsisisihan niya habang buhay. Minamaliit niyang masyado si Michael nang dahil sa kabutihan nito. Noong una ay naiinis lamang siya kay Philip nang dahil sa pangmamalit nito kay Michael. Pero naging marupok siya. You have a minute to talk. Kung anong kailangan mo sa akin. Naroon na naman si Michael sa lamig ng pakikitungo nito sa kanya. Ang boses nitong nawala na ang dating pagsuyo at lambing kong tawagin siya. Michael, babe, I'm so sorry.
Mahal kita. And I just realized it. Patawarin mo na sana ako, Michael. Napatulo ang mga luha ni Marga na humawak sa mga kamay ni Michael. I'm sorry. Nagkamali ako. Ipinapangako kong magbabago na ako sa lahat ng mga masamang nagawa ko sa'yo. Ayusin natin ang relasyon natin, Michael, babe. Time's up. Wika ni Michael. Pinatawad na kita, Marga. Pero hindi na pwedeng ipagpatuloy pa natin kung ano ang meron tayo. Dahil tinapos ko na ang lahat ng patungkol sa atin. Parang pinagsakloban ng langit si Marga sa sinabi sa kanya ni Michael. Thank you for all those years na pinagsamahan natin. I love you honestly. Pero nawala na ang nararamdaman ko para sa'yo. Matapos mo akong pagtaksilan, Marga. Babe, Michael. Lalo na ngayon na pumayag na akong ipakasal kay Sofia. Kababata ako si Sofia at matagal na kaming naka-engage nang dahil sa kagustuhan ng mga magulang namin. Hindi siya sumusunod doon sa kagustuhan ng mga magulang niya nang dahil sa pagmamahal niya kay Marga. Ayaw niya ng arranged marriage, pero sa nangyari sa kanila ni Marga ay may natutunan siya. Mas mabuti pang sa Sofia na lamang ang pakasalan niya. Sa Sofia ay kababata niya. Kilalang kilala niya ang pagkatao nito na mabuti kahit mayaman at mapagpakumbaba. Kaya nagkakamali siya ng daan na pinasok nang makipagrelasyon siya kay Marga. Noong umuwi siya sa probinsya, kasama niya si Sofia. Sa loob ng ilang linggong magkasama sila, ay nagbago ang damdamin niya sa kababata. Mas gusto niya na itong kasama ngayon. Nagsimula nang umusbong sa kanya ang damdaming bago niya na lamang nadama kay Sofia. Matagal pa ba yan? Gutom na ako, Michael. Napatawa siya nang makita si Sofia na papalapit sa kanila ni Marga. I'm sorry, Marga. Hanggang dito na lamang tayo. Nakangiting tinapik niya sa balikat si Marga at nilapitan si Sofia na napaka-cute habang nakasimangot. Pinisil niya ang ilong ng dalaga at hinawakan ng mga kamay nito. Am I that late? Tanong niya sa nakasimangot na dalaga. Malapit na akong magtampo. Napangiti na lamang si Michael at hinalikan ng tangke ng ilong ni Sofia. Ang ganda talaga ng kababata niyang ito. Malaki ang pasasalamat niya at hindi pa uli ang lahat sa desisyon niya. Nakita niya ang liwanag at nakita niya rin ang tunay na kulay ni Marga bago pa man maging huli ang lahat sa buhay nila. Nagkaroon rin siya ng lakas ng loob para itaob si Philip. Akala niya noong una ay tunay itong kaibigan kaya't ginawa niya ng paraan para makapagtrabaho ito sa restaurant nila. Pero hindi niya inaasahang isa itong taksil sa kaibigan. Isang malaking leksyon sa buhay ang napulot ni Michael sa nangyari sa kanya. Mali ang magtiwala kaagad sa mga tao. Kahit si Marga at Philip na inaasahan niyang makakasama niya ay pinagtaksilan siya. Kahit sa ilang taong pinagsamahan nila ay hindi niya inaasahang gagamitin lamang siya ni Philip. Hindi niya rin inaasahang ipagpapalit siya ni Marga. Sa ngayon ay naging maayos na ang buhay niya. Simple pa rin siyang namumuhay at nagtatrabaho bilang chef sa restaurant ng inang si Lucille. Habang si Greg na kaibigan niya ay ginawang manager ng ina niya matapos ang suggestion niya. Mabait si Greg at masipag. Ibang-iba kay Philip. Hindi niya na nakita pang muli si Philip sa lugar nila. Nabalitaan niyang umalis ito sa bahay nila. Masaya na siya ngayong naghihintay sa nalalapit na kasal nila ni Sofia.